Sa ibang balita, iniakyat na po sa Korte Suprema ang pagkwestiyon sa di umano'y mga blankong item sa Bicameral Conference Committee Report ng 2025 General Appropriations Bill. Parawagan po ng mga petitioner na ibasura yung ipinasang pambansang budget dahil sa nasabing paglabag sa batas. Mayan Corbera sa balikan niya. Kwestiyon sa Korte Suprema ang legalidad ng ilang probisyon ng Republic Act 12116 o ang 2025 General Appropriations Law. Sa petition for certiorari, hiniling ng mga petitioners na ito walang bisa ang pambansang budget dahil umano sa paglabag sa batas. Partikular nilang kinukwestiyon ang blankong bahagi ng bicameral report ng Senado at Kamara na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso. Isa na rito ang pondo ng Department of Agriculture na may blanco umanong espasyo. Pero ang Senado hindi nababahala sa petisyon. Sabi ni Senate President Francis C. Escudero, pagkakataon ito para malinawan ang taong bayan na hindi illegal ang blankong committee report. Maaari naman kasi anya itong itama ng House Appropriations at Senate Committee on Finance na siyang nagbalangkas ng detalye ng budget. Masud yan o simbolo yan kung gaano na kainit ang politika sa ating bansa na bawat isang bagay na lang, malaki man na maliit, ay pupunahin, dadaling sa korte, reklamuhan at ipe-presscon. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Inaharap dapat yan. Dahil ika nga, dapat lamang naman lahat ng opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya. Nanindigan naman si Escudero na hindi maaaring iwang blanco ang anumang pahina sa inaprobahang budget at walang blank item sa enrolled bill na isinumite ng Kongreso at nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala si Escudero na ang mga petisyon para kwestiyonin ang legalidad ng budget at iba pang inaprobahang batas ng Kongreso ay bahagi lang ng umiiral na demokrasya. Nakaiba sa journal, sa pinagdebatihan, yan ang katumbas ng Bicameral Conference Committee report sa mas simpleng mga batas. Kung may conflict sa pagitan ng journal at ng enrolled bill, ang tawag dyan Journal Entry Rule o Enrolled Bill Principle. Nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon ng sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating Enrolled Bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Bicameral Conference Committee report na kung may pagkakaibang Bicameral report, kulang man, sobra, wali ang total, at yung actual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananayin. Sinabi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kailangan pang basahin ang nilalaman ng petisyon at magbibigay ng pahayag sa pamamagitan ng Solicitor General. May Ann Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matatak. Ibinasura naman ng Quezon City Prosecutor's Office ang inihaing reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ito sa